kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kalawit ni kamatayan, sa iyo'y nakaumang. Aswang manananggal, di ka't mapaparang. Kaluluwang ligaw, malignong uhaw, kampo ng kadiliman, nasa isip lamang. Kapilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Magandang gabi, kasindakers. Magsama-sama tayo muli sa pinakahihintay ninyong kasindak-sindak na programa sa Radyo Pilipinas. Ito lang ang bukod-tanging Science of Paranormal Radio Show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghang ating nararanasan. Ito rin ang pangahas na programa na nagbubulgar sa secret society na nagpapatakbo at nagpapahirap sa buhay ng maraming tao sa mundo. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsama kina Benji Felipe, Derek Cacho at Rechikel de Guzman sa paghatid ng mga kasindak-sindak na kwento, worlds, conspiracies at pagsagot sa mga tanong ninyo ukol sa panaginip at kababalaghan.
Mamaya ihatid sa inyo ni Retsical ang lingguang horoscope. Sa mga tagapakinig, ang aming Facebook page ay facebook.com/kasindak. Susubukan namin mag-live stream ngayon para mai-like at mai-follow at mai-share nyo sa iba pang mga kasindakers natin. Kung sakaling hindi namin makuha ang tamang signal para sa ating live stream, i-upload naman namin mamaya ito sa ano ba yung YouTube natin na official? Kasindak official. Yung Kasindak official na meron kami mga contact ni Dea, no? Saka ako, no? Para makuha nila lahat. So, sige. Doon na lang muna tayo magre-rely. Magdarasal tayo bago tayo pumasok sa mundo ng paranormal at supernatural. Makapangyarihan Diyos, paglinawin po ninyo ang puso at isip ng aming mga tagapakinig. Kayo ang nakababatid ng totoo, kaya sa inyo kami umaasa ng mga senyales upang tumpak ang aming bawat pananaliksik. Bigyan niyo po kami ng tamang dulong para makapagbahagi ng tamang impormasyon. At palagi namin pinasasalamatan na ang ginagawa namin sa ikalulugod lamang ninyo. Salamat sa araw-araw na biyaya. Salamat sa paggabay sa sangkatauhan. Ano man ang iba't iba naming paniniwalang pangrelihiyon, lahat kami ay anak pa rin ninyo, O Diyos. Amen. Ang mga dapat nyo abangan ngayong gabi, Paranormal World Aphorism. Ipapaliwanag yan mamaya ni Rechical. Ang grabing fake news na bumulabog sa mundo, papaksain natin. Ano nga ba ito? Si Herbel Levaron at ang karumal-duman niyang krimen gamit ang pangalan ng Diyos, babalikan. Ang climate change ba ay kayang labanan sa murang halaga? Iuulat natin. United Kingdom Music Group nais bumuo ng pyramid na gawa sa abo ng tao. Isang musical group nagtatangkang gumawa ng pyramid. Haunted mirror ng Titanic Captain, i-auction na. Ang kababalaghan sa mata ng siyensya dapat niyong maunawaan, aming tatalakayin. Ang mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan iisa-isahin sasagutin at ang inaabangan ninyong horoscope, maya-maya lamang maaabangan yan. The Church of the Lamb of God. Yan ang kwento ng taong si Herbel Levaron. Si Herbel Levaron ay miyembro ng Church of the Lamb of God. 25 tao ang pinaniniwalaang pinatay niya. Ito ay ginagawa niya sa pamamagitan ng tinatawag na blood atonement. Pwede niyang patayin ng sino ang inaakala niyang mali ang gawain sa kanilang simbahan o kaya mali ang ginagawa sa kanya mismo. Ang Church of Jesus Christ of the Latter Saints
o Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints na itinatag noong 1823 ni Joseph Smith ay sinasabing bunga ng pagbisita ng isang anghel na si Moroni. Ipinakita raw ni Moroni kay Smith ang God plates o gold plates na may mga ancient scriptures, kaya nabuo ang ganitong samahan na kung tawagan niya ay Church of Mormons. Sa panahong itinatag ito, naniniwala sila na hindi bawal ang polygamy. Si Smith mismo nagkaroon ng 33 wives, 33 asawa. Pero noong 1890, ipinagbawal na ng Mormon Church ang polygamy. May mga miyembro na nadismaya sa desisyon na ipagbawal ang pagkakaroon ng maraming asawa, kaya nahati ang Mormon Church. Si Alma Dare Leveron ay nagsabi na kinausap siya ng Diyos noong 1924. Pinapunta raw siya sa isang liblib na lugar sa Mexico. Magtungo raw siya doon nakasama ang kanyang 2 asawa at 8 anak upang doon ay mamuhay. Doon nila itinatag ang Colonia Levaron. Makalipas ang 1 taon, isinilang niya ang pang-9 na anak at pinangalan ng Ervil Levaron. Bago namatay si Alma noong 1951, ang anak niyang si Joel ang leader na ng kanilang simbahan. Ang kanyang ginawang assistant ay si Ervil. Nagkaroon sila ng nursery at primary school. Nagkaroon sila ng community kitchen at laundry shop. Ang kanilang simbahan ay tinawag na Church of the Firstborn of the Fullness. Kaya ang tawag sa kanilang settlement ay Firstborners. Si Joel ay relihiyoso at tahimik. Si Ervil ay mayamang at mahilig sa sasakyang magagara. Hindi siya sumasama sa mga tungkuling pisikal, halimbawa ay paglilinis sa buong komunidad. Sinasabi niya na siya ay spiritual leader at sinasabi niya sa mga oras na wala siya sa aktibidad ng komunidad, siya ay nag-aaral ng scriptures at nagdarasal. Marami siyang naging kasintaang babae. Wala siyang pakialam kung pwede na mag-asawa ang isang babae o hindi pa, basta gusto niya. Pinaniniwala niya ang mga babaeng gusto niya ay ayon sa utos ng Diyos na dapat sundin. Nakapagtataka naman na ang mga pamilya sa Colonia Levaron ay masaya pa na ibinibigay lang ang mga anak nilang babae kay Ervil, kahit ito ay mga dalagita pa lamang. Nagkaroon siya ng 13 asawa at mahigit 50 anak, at lahat ito ay ginawang miyembro ng church. 2 sa 13 asawa ni Ervil ay pinatay niya dahil may mga galit sa kanya, at ang 2 naman sa 13 asawa niya ay pumapatay naman para sa kanya. Talagang totoo ba ito? 2 sa 13 asawa ni Ervil ay pinatay niya kasi galit sa kanya, pero yung 2 naman sa mga naging asawa niya ay pumapatay para sa kanya. Grabe, no? Noong 40 anyos na si Ervil, nabwisit siya kung bakit palagi na lang siyang second in command at nangunguna ang kanyang kuya Joel. Nung magtayo ng komunidad si Joel ng Los Molinos sa Baja California, Mexico, gusto ni Joel na gawin itong farm, pero gusto ni Ervil na gawin itong tourist resort. Nagdala si Joel ng mga investor para bisitahin ng property, pero ayaw maniwala ni Joel sa negosyo. Nagdala si Ervil, hindi si Joel. Nagdala si Ervil ng mga negosyante na pwedeng makatulong na gawing tourist spot ang kanilang property, pero ayaw maniwala ni Joel na tama ang iniisip na negosyo ng kanyang kapatid. Dahil lahat naman ng mga business plan ni Ervil nauwi lang sa pagkalugi, no? Walang pumapasok na pera sa church nila, at nayayabangan talaga siya sa kapatid na mahilig magpakita ng magagarang sasakyan. Nabuo ang galit ng magkapatid sa isa't isa.
Dahil sa hidwaan sa Los Molinos, idiniklara ni Erbil ang sarili bilang chief enforcer ng civil law nang pinagbabatayan daw ay ang the Ten Commandments. Sinabi niya sa kanilang kongregasyon na gagawin niya ang execution by stoning o pagpatay sa pamamagitan ng pagpukol ng bato katulad ng nangyari sa ancient times. O kaya ang pamumugot ng ulo gagawin niya rin. Ito ang kanyang sariling bersyon ng blood atonement. Noong 1972, gusto niyang hatiin na sila sa kapangyarihan ni Joel sa Colonia Levaron. Hindi pumayag si Joel. Sa halip, tinanggal niya bilang second in command ang kapatid na si Erbil. Kaya kumala si Erbil at itinanayo niya nga ang Church of the Lamb of God. Mula sa San Diego, California, pinalawak niyang Church of the Lamb of God. Noong August 1972, ang mga matatapat niyang naging tauhan sa nabanggit na church ay inutusan niyang patayin ang kanyang kapatid na si Joel. Binaril nga nila at napatay si Joel. May inilabas na warrant of arrest laban kay Erbil at ang mga miyembro ng kongregasyon ni Joel ay hindi pumayag na siya ang ipalit na leader. Sa halip, ang bunsong kapatid nila na si Verlan ang ginawang leader ng Colonia Levaron. Sumuko si Erbil sa mga pulis at nasentensyahan na makulong ng 12 years. Ngunit nakagawa ng paraan na ilang araw lang ay makalaya dahil sa isang kasunduan sa Mexican Supreme Court. Paglabas niya, pinakalat niya na siya ay prophet of God. Propeta ng Diyos, prophet of God, at palagi na siyang may dalang armas. Ang katuwiran niya baka gumanti ang mga followers ng kapatid niyang si Joel. Pero natakot si Verlan dahil ang pag-armas ng kanyang kuya Erbil ay nangangahulugang siya naman ang ipapapatay o baka mismong ang kuya niya ang pumatay sa kanya. Nagtago si Verlan sa Nicaragua. Kaya pinwersa ni Erbil ang kongregasyon nang pumapasok na pera sa Colonia Levaron ay dapat sa kanya na mapunta dahil nagtatago na si Verlan. Sinabi niyang itutuloy niya ang pagpapatupad ng civil law at ang sinumang hindi magbabayad ay papatayin. Walang nagbayad ni isa sa mga miyembro ni Verlan kaya inutusan ni Erbil ang kanyang mga tauhan na pasabugin at sunugin ang ilang bahay ng firstborners. Ang sinumang magtangkang hupain ng apoy kailangan barilin. Yun nga nangyari. Kapag merong lumalabas para mag-apoy ng apoy, binabaril ng mga tauhan ni Erbil. 2 namatay at 13 ang nasugatan. Ang mga tauhan niyang matatapat ay nireregaluhan niya ng babae na dinudukot lang naman yung mga babae mula sa Colonia Levaron. Grabing kauhayo pa ng taong ito no? Lumipat sila sa Utah para magpalamig at nabalitaan ni Erbil na mayroong firstborner na nagangalang Noemi Zarate na magsusumbong sa pulis upang malaman kung saan sila nagtatago. Inutusan ni Erbil ang isa sa kanyang mga asawa na si Vonda White na kaibigan ni si Noemi. Pero dapat mapatay ni Vonda si Noemi. Minsang magkasama sina Vonda at Noemi sa San Pedro Mountains, binaril ni Vonda si Noemi at namatay sa loob ng sasakyan. Si Bob Simons naman ay isang Mormon na may rancho sa Grantsville, Utah. Dahil nainggit si Erbil sa ganda ng rancho, binaril niya si Bob noong April 2, 1975 para makuha ang mga pag-aari nito. Ang Vietnam War veteran na si Dean Vest ay may asawa na isang Mormon at siya ang tumatayong military strategist ng kanilang church. Noong maghiwalay sila ng kanyang asawa, iniwan din ni Vest ang church. Sabi ni Erbil, ang pag-iwan sa simbahan ay may parusang kamatayan. Kaya ipinapatay ni Erbil si Vest. Ang pumatay na naman sa war veteran na ito ay si Vonda White. Nagkukumpuni ng washing machine si Vest noong barilin siya sa ulo ng .38 revolver. Noong 1975, ang 50 years old na si Erbil ay napilitang gawing asawa ang 16 anyos na si Rena Chenoweth.
Noong 12 anyos pa lang si Rena ay paulit-ulit na niya itong minumolestya. Noong asawa na ni Erbil si Rena, inutusan niya itong patayin si Rolon Alred. Si Alred ay may utang na pera kay Erbil at hindi nagbabayad. Noong maaresto si Rena, hindi naman napatunayan na siya ang pumatay kay Alred kaya nakalaya ito. Pero si Vonda ay nakulong ng habang buhay dahil napatunayan na siya talaga ang pumatay kay Dean Vest. Dahil sa pangyayaring ito, marami ang kumalas sa kanilang kongregasyon. Noong June 1, 1979, inaresto si Erbil sa Mexico. Sinentensyahan ng life imprisonment, pero isang taon pa lang siya nakakulong, natagpo ang patay sa loob ng kanyang selda, August 16, 1981. Ang sinasabing dahilan, heart attack. Pero sa parehong petsa, August 16, 1981, namatay rin ang kapatid niyang si Berlan Lebaron sa isang car accident sa Mexico. Bago namatay si Erbil, mayroon siyang nabuong libro sa loob ng kulungan. Ito ang Book of the New Covenants. Ang nilalaman ng libro ay isang commandment o sagradong utos na patayin ang mga miyembro ng Kolonya Lebaron na hindi sumusunod sa kautusan ni Erbil. Ang mga taong alam niyang sinusuway siya ay isa-isa niyang inilista sa librong iyon at naging target for assassination. 20 ang napalimbag at ipinakalat na kopya. May mga naniwala sa bilin ni Erbil kaya sila ang kumilos para pumatay ng mga kaaway nito. Noong 1983, ang 20 anyos niyang anak na si Isaac ay nagpakamatay sa takot na siya ay patayin ng mga naniniwala sa libro. Dahil si Isaac ay tumistigo laban sa kasamaan ng kanyang ama, kaya ito ay nasentensya ng life imprisonment, yung ama. Makalipas ang ilang buwan, ang asawa ni Isaac ay natagpo ang patay sanhi ng sakal. Ang anak nila na 13 anyos na si Arturo, binaril sa ulo at napatay noong December 1983. Kaya ang kanilang kongregasyon ay inahawakan ng pinakapanganay na anak ni Erbil na si Hever. Nang siya na ang namumuno sa First Warners, hinanap niya pa rin ang mga kagalit ng kanyang ama. Noong June 27, 1988, may 4 na pinatay na sabay-sabay. Si Dwayne Chanuet at ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae pinatay habang sila ay nagsha-shopping. Si Eddie Marson na stepson ni Erbil ay pinatay. Si Mark Chanuet ay pinatay din sa kanyang opisina sa Houston, Texas. Sila ay mga kamag-anak ni Rena na ginawang killer laban kay Rolon Alred. Sa mga naganap na patayang ito, pinaaresto si Hever at sinentensyang makulong ng habang buhay. Katuwang niya sa krimen ang kapatid na si Aaron Levaron na sinentensyahan din ng 45 years imprisonment. Ang kapatid nilang kasabwat din na si Joseph ay naaresto noong May 2010. Ngunit ang pinakanakasisindak sa lahat, marami ang naging kaaway ni Erbil Levaron na nagtatago pa rin hanggang ngayon. May mga follower pa kasi ito na mahigpit ang paniniwala sa kanyang librong Book of the New Covenant at talagang ipatutupad nila ang blood atonement o pagpatay sa mga taong kumalaban kay Erbil Levaron nung siya'y nabubuhay pa. Ibibigay sa atin ni Res ang paranormal word na aphorism. Ang paranormal word natin ngayong gabi ay aphorism. Iba-iba ang paraan ng pagpaparamdam ng mga espiritu. May isang tao na naniniwalang nagpaparamdam sa kanya ang kaluluwa mula sa 17th century at ang dahilan ay may mga aphorism na mensahe. Ang aphorism ay mga panulat sa formang salawikain na may halong talinhaga. Halimbawa nito ay ang karanasan ng isang babaeng nagngangalang Pearl Coran sa St. Louis nang sumubok siyang maglaro ng Ouija board noong 1913. Sa kanyang paniniwala sa Ouija board ay matyaga niyang hinintay ang spirito na gustong makipag-ugnayan sa kanya. Kumilos ang pointer ng Ouija at nabuo ang mga aphorisms.
Mula noon ay naging manunulat si Pearl at naniniwala naman ng marami na ang kaluluwa na tumutulong sa kanya ay pagpapadala ng aphorisms ay ang taong nabuhay noong 17th century na si Patience Worth noon sa England. Mula noon, lahat ng panulat ni Pearl ay sinasabing dikta lang ni Worth at ang kanilang ugnayan na spiritual ay nagpatuloy hanggang sa mamatay si Pearl noong 1938. Nakapagsulat si Pearl ng mga seryosong literary piece mula sa dramatic poems, novels hanggang sa mga stage plays dahil sa ugnayan nito sa spirito ng manunulat na si Worth. Maraming naisulat si Pearl na naging critically acclaimed. Meron siyang na-publish na panulat na Telka noong 1928. Ang dialect daw na ito ay tinatawag na Anglo-Saxon na ginagamit noong 13th century. Maraming naging pagtatalo sa pangyayaring ito. May mga nagsasabing baka naman talagang may kagalingan si Pearl sa pagsulat kahit wala naman siyang proper education. Pero mayroon mga naniniwala na sumasanib talaga ang kaluluwa ni Worth. Kaya subconsciously na naisulat ni Pearl ang lahat ng nalalaman ng kaluluwang ito. Noong 1924, pinag-aralan ng mga paranormal investigators sa Boston ang mga panulat ni Pearl. Namangha sila sa kaya niyang magsulat ng 2 literary works ng sabay at hindi nagkakamali kahit palipat-lipat ng pagsusulat. Ang sabi nila, gumagana raw ang subconscious niya in a radical way. Pero ang conclusion ng mga paranormal investigator ay maaaring dissociated part sa katauhan ni Pearl at siya ay obsessed sa spirito ng manunulat na si Worth. Ang sabi nila, ang obsession ni Pearl ang posibleng nag-udyok sa ideya ng spirit possession. Kaya ang aphorisms na nakukuha niya ay posibleng bunga ng delusions. Alam niyo ba na pumutok ang Spanish-American War na bumulabog sa mundo dahil sa sunod-sunod na fake news ng kanilang panahon? Lingid sa kaalaman ng iba, noon pa man nauuso na ang fake news o pagkalat ng maling balita sa mga periodiko. Maaaring tinatawan-tawanan lang ito ng mga Pilipino ngayon pero alam natin kung gaano kalala ang nagagawang pinsala ng maling balita. At naganap ito sa 2 bansa na nadamay nga ang buong mundo. Balikan natin ang nangyaring Spanish-American War na kinilala bilang First Major War. Noong 1890s, dahil sa sensationalized manufactured journalism, nagkaroon ng giyera sa pagitan ng United States at Spain. Ito ang simula niyan. Si Joseph Pulitzer ay isang mahirap na tao lang, dayo siya sa Amerika. At nakikita niya noon na may pangangailangan ng babasahin sa araw-araw ang mga uring manggagawa. At sa sarili niya, ang tingin niya ay dapat malaman ng lahat ang katotohanan. At gagawa siya ng periodikong nakabatay sa katotohanan lamang. At hindi naging sagabal ang kahirapan sa interes niya sa larangan ng journalism. Ginamit niya ang kapangyarihan ng journalism para expose ang tax evaders, gambling rings, insurance fraud, monopolies, bankers at korupsyon sa kanilang syudad. At kakampi niya, pati ang mga mahihirap na walang hanap buhay na mga newsboy. Tandaan nyo, ang kakampi niya ang mga newsboy noon dahil may hanap buhay sila pero nakakatulong sila ng malaki sa industriya ng periodiko. Una niyang nahawakan ng news publication ng St. Louis Post-Dispatch pero iniwan niya ito sa pangangalaga ng partner na si John Leon nang mabili niya ang New York World noong 1883. New York World. Maganda ang hangarin ng dyaryo ni Joseph Pulitzer na masumikat dahil sa paglalabas ng mga investigative stories na lalong kinagiliwan ng mga mamabasa noong 1890s. Sa katunayan nga, ang motto ni Pulitzer noon ay accuracy, terseness, accuracy.
Naniniwala siya na pawang katotohanan lamang ang ilalabas ng kanyang periodiko, pero nasira yon nang pumasok sa newspaper business si William Randolph Hearst. Anak mayaman si William. Habang nag-aaral siya sa kolehiyo, na-inspire siya sa dyaryo ni Pulitzer na New York World. Kaya nang mabili ng tatay niya ang California Gold Rush, multimillionaire ang tatay niya eh. Hindi naman masyadong iniintindi ng tatay niya yung biniling California Gold Rush na yung San Francisco Examiner na bili ng tatay niya dahil multimillionaire nga. Pero parang hindi interesado yung tatay niya na gamitin yung dyaryo. Parang political career lang ang mahalaga, kaya niya binili. Pero nakikita ni Hearst na kung aasa siya sa pera ng tatay niya, wala siyang sariling pangalang malilika. Samantalang kung ibibigay sa kanya ng tatay niya yung San Francisco Examiner, lalabanan niya si Pulitzer. At nabigyan ng oportunidad si Hearst na patakbuhin ang publikasyon yon. Diyan nag-evolve ang pagpapublish niya ng sensationalized stories na dinala niya rin sa dyaryong New York Journal nang bilhin niya ito. Bakit niya binili yung New York Journal? Kasi gusto niyang iparamdam kay Pulitzer na naririto na ako at ako ang tunay na higante sa larangan ng periodiko sa Amerika. Dito nagsimula ang awayan sa mga dyaryo na pagmamayari ni na William Randolph Hearst at Joseph Pulitzer. Isang mahirap na yumaman dahil sa katalinuhan ginamit ang journalismo. Isa namang mayaman si William Hearst na ginamit ang periodiko upang daigin ang utak ni Joseph Pulitzer. Noong 1890s, nauso na ang paggamit ng melodrama, romance at exaggerated na pagsusulat ng istorya para makabenta ng milyon-milyong periodiko. Nang mas maraming tumatangkilik sa dyaryo ni Hearst, nakalimutan ni Pulitzer ang motto ng kanyang periodiko. Iniba niya ang estilo. Nakisama siya sa paglalabas ng sensationalized news at doon nauso ang tinatawag na yellow journalism. Nagsimula ang term na yellow journalism sa comic na Hogan's Alley na pinauso noon ng dyaryo ni Joseph Pulitzer sa New York World newspaper, kung saan may isang karakter na lagi nakasuot na dilaw na tinatawag na Yellow Kid. Para lang labanan ang dating idolo na si Pulitzer, umabot na sa punto na pinirata na ni Hearst ang artist ng Hogan's Alley na si R.F. Outcalled para lang umalis sa poder ni Pulitzer. Bilang ganti, si Pulitzer ay nag-hire ng mga cartoonist na gagawa ng ikalawang karakter na Yellow Kid. Dito nagsimula ang labanan ng tinawag na Yellow Kids na pinagmula ng term na yellow journalism. Umasa sa sensational headline sina Pulitzer at Hearst para makabenta ng dyaryo. Naisip noon ni Hearst na mas maraming bibili ng dyaryo niya kung puro tungkol sa gera sa Cuba ang ibabalita niya at magmumukha pang importante ang mga balita sa periodiko niya. Mula naman sa Cuba, ang mga istoryang sinusulat ng mga reporter ni Hearst ay yung makapagbibigay ng kirot sa puso ng mga mambabasahang Amerikano. Sumusulat sila tungkol sa sitwasyon sa nangyayaring gulo sa Cuba. May isang babaeng preso na pinakawalan at pinagsalita sa presscon para mas kapanipaniwala. Tapos ginagawa nilang malalaking istorya yung mga executions, yung paglaban ng mga rebelde, yung mga nagugutom ng mga bata at matatanda roon. Iniimbento nila yung ibang kwento. Exaggerated na lahat para maging kalunos-lunos ang itsura ng buong mundo sa Cuba sa pamamagitan ng kanilang mga balita. Hanggang lumubog ang Battleship Maine sa Havana Harbor na pag-aari ng Amerika. Naging malaking istorya sa periodiko ng Hearst ang paglubog na ito. Pero gusto niya may follow-up na mas interesting kinaumagahan.
sinabi niya na ang paglubog ng barkong Maine ay kagagawan ng mga Spanish. Parang pinalalabas niya na merong sabotaying ginawa ang Spain sa barkong Maine. Pero walang batayan si Hearst sa inilabas niyang balitang yon. Pinadrawing pa niya yung paglubog na parang talagang kalunos-lunos. Kaya nagsimulang makialam ang mga mambabatas ng Amerika sa balitang yun at nagalit ang mga mambabasa. Hustisya ang isinisigaw nila dahil sa gawa-gawa lang namang kwento. Hindi naman nila alam. Naniwala sila sa dyaryo. At nagdeklara ng giyera ang US laban sa Spain. Nang mga panahong yun, sinasabi ng mga historians kung gaano kalaki ang impluensya ng press sa pag-uudyok ng Spanish-American War. Gayong hindi direktang sina Hearst ang nagsimula ng gera. Sila ang nagpaalab sa damdamin ng mga Amerikano na labanan ang mga Espanyol na nung panahon yun ay medyo makapangyarihan panahon yun ng Spain, di ba? Kung hindi nagsimula ang pagkalat ng sensationalized headlines at istorya tungkol sa Cuba, iba ang naging tingin ng tao sa sitwasyon ng Cuba noong 1980s. Pero sila rin ang dahilan, kaya sumama ang tingin ng lahat. Matapos ang ilang taong pakikipagkompetensya kay Hearst, natawan si Pulitzer at muli siyang nagbalik sa tapat na pagbabalita. Pero nung natapos ang gera, nagsimula naman silang malugi dahil ang ginawa naman nitong si Hearst ay binabaan ng presyo ng kanyang periodiko. At nagbaba rin ng presyo ng periodiko si Pulitzer kahit hindi naman siya ganun kayaman dahil kailangan niyang sumabay sa kompetisyon. At nagipit ang buhay ng mga periodistang bata. At alam niyo ba na ironic, yung mga bata sa Amerika ay nagtayo ng sarili nilang union at hindi sila nagbenta kung hindi ibibigay ang hinihingi nilang demand. Dahil sa parang binaliwala ni Hearst yung hanap buhay ng mga yung mga batang newsboy na nagbebenta talaga sa lansangan. At sumunod naman si Pulitzer, nagkaisa yung mga bata. Hindi talaga sila nagbenta. Papalugi lahat. Hanggang sa bumigay ang mga higanteng negosyante ng periodiko sa kagustuhan ng mga bata. Muling nakapagbenta. Pero hindi nagtagal, nagkasakit si Pulitzer at namatay siya sa edad na 64, pero papabulag na siya, no? At bago siya nabulag at nanghina, nag-donate siya ng $2 million upang itaguyod ang Columbia University School of Journalism. Para kasi nagkaroon siya ng, parang nagsisi siya nang hindi naman hayagan, parang nagsisi siya na naging cost ng gera yung kanilang sensationalism. Kaya hanggang ngayon, kinikilala ng paaralan ang kanyang kabutihan. Bilang pagbibigay ng respeto kay Pulitzer, nagbibigay ang Columbia University ng Pulitzer Award sa mga journalist na nag-i-excel sa kanilang field hanggang sa ating panahon. Malaki ang impluensya ng binabasa nating istorya sa mga periodiko o sa news site at nagkakaroon tayo ng sariling opinion. Pero lagi nating tatandaan na hindi lahat ng reliable information na mukhang periodiko o balita ay nagsasabi ng totoo. Yan ang dahilan kung bakit ang inyong lingkod, si Benji Felipe, ay nag-iikot din sa mga probinsya at atin pong tinuturo kung ano ang pagdetect sa fake news at paano lalabanan ng fake news. At interesado po na mag-lecture ako sa inyo, sulatan nyo lang ang aking boss, ang Director General ng Philippine Information Agency na si Harold Clavite, para ma-detect ninyo ang fake news at malabanan ito. Lalo na yung mga estudyante na madaling mabiktima at magamit, ay mahalaga po na malaman ninyo ang fake news at ma-detect ito. Maniwala kayo, may paraan. Kung may nakikita kayong multo o nararamdaman kayong sumasanib sa inyo ng masamang spirito o meron kayong panaginip na kailakbot o kaya nakatanaw na kayo ng UFO o iniisip nyo may duwende o maligno sa bahay nyo, i-like ang aming Facebook page,
facebook.com/kasindak at doon ay pwede kayo magkwento ng karnasang nakasisindak. Hindi tayo mag-iwanan. Dito lang tayo sa Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Where are you, Mommy? Mommy? Mommy, where are you? Hindi nakikita ng karaniwang mata at di mo akalain nakatingin sila. Totoong interesado sila sa atin. Ano mang dahilan dapat natin alamin. May nagmamasid sa'yo sa buong paligid. May nagmamasid kahit dilat ka o pikit. May nagmamasid balahibo mo'y titindi. May nagmamasid palagi may nagmamasid. Kung pinipilit nilang makipag-ugnayan, hindi natin sila kayang takbuhan. Kailangang labanan ng sindak sa titig. Dahil nasan ka man, laging may nagmamasid. May nagmamasid sa'yo sa buong paligid. May nagmamasid kahit dilat ka o pikit. May nagmamasid balahibo mo'y titindi. May nagmamasid palaging may nagmamasid. May nagmamasid sa'yo sa buong paligid. May nagmamasid kahit dilat ka o pikit. May nagmamasid balahibo mo'y titindi. May nagmamasid palaging may nagmamasid. Mommy, sana lagi tayo magkasama. Ibigay mo muna sa kanila res ang science news ngayon. Narito na ang science news natin ngayong gabi.
Climate change, kaya nga bang labanan sa murang halaga? Geoengineering technique o mas kilala sa tawag na stratospheric aerosol injection ang sinasabing epektibo na panlaban sa global warming. Ayon sa mga mananaliksik, may pagkakatulad ang teknik na ito sa epekto ng pagputok ng bulkan sa temperatura ng mundo. Katulad na lamang noong 1991, nang sumabog ang Mount Pinatubo sa bansa, bumaga ito ng 2 million tons ng sulfur dioxide aerosol sa stratosphere na siyang nagpababa ng temperatura ng atmosphere sa loob ng 2 taon ng 1 degree Fahrenheit. Kaya nais ng mga eksperto na gawin ito artificially sa pamamagitan ng pagpapalabas ng aerosol sa stratosphere. Sa pagpapababa ng temperatura ng stratosphere, maaaring malabanan nito ang malalang epekto ng climate change. Balak nila na magpalipad ng 100 planes at magsagawa ng 4,000 missions per year sa murang halaga na $2 billion hanggang $2.5 billion kada taon sa loob ng 15 years. Ang poproblemahin na lang nila ay ang pag-develop ng espesyal na aircraft para rito. Pero skeptical pa din ng ibang bansa kung dapat nga ba nilang suportahan ang kontrobersyal na proposisyon ng mga eksperto. Samantala, isang UK music group nais bumuo ng pyramid na gawa sa abo ng tao. 2 miyembro ng British music group na sina Bill Drummond at Jimmy Cauty ang miyembro ng bandang KLF ang nais makapagtayo ng pyramid na gawa sa abo ng tao. Layon ng electronic pop veterans sa UK na magtayo ng tinatawag nilang People's Pyramid sa Toxteth area ng Liverpool na sinimulan na nila kahapon pa ng November 23 sa pamamagitan ng paglalatag ng unang 240 bricks na may abo ng tao sa event na tinatawag nilang Toxteth Day of the Dead. Balak nila nagdagdagan pa ito kada taon sa parehas na araw. Para sa mga nais sumali sa event, ang hininging kabayaran ng dalawa ay ang supermarket shopping trolleys. Hindi na bago sa dalawa ang kontrobersya dahil sa minsan na nilang pagsunog ng £1 million na cash sa isang remote island sa Scotland noong 1994. Aabot ng 34,592 ash-filled bricks ang kanilang People's Pyramid bago tuluyang mabuo. Samantala, i-auction ang haunted mirror ng Titanic Captain. Ang salamin na pagmamayari ng Titanic Captain na si Edward John Smith ay tinatayang i-auction sa halagang $12,000. Ang salamin daw na ito ay naiwanan ng kapitan sa kanyang tahanan sa Stoke-on-Trent, England, bago nito harapin ang mapait na kapalaran sa lumubog na Titanic noong 1912. Matapos ang pagpanaw ng kapitan, kinuha ito ng isang servant na si Ethelwyn bilang pambayad sa kanyang mga gastusin. Pero ayon sa sulat ng sister-in-law ni Ethelwyn na si Hilda, nagkakaroon daw ng sariling buhay ang salamin. Sabi ni Hilda, bigla-bigla na lamang daw lilitaw ang imahe ng kapitan sa salamin lalo na tuwing anibersaryo ng paglubog ng Titanic. Ang haunted mirror na ito ay layang i-auction sa Richard Winterton Auctioneers sa buwan ng Disyembre ngayong taon. Bago ko batiin ang mga tagapakinig at nag-Facebook ngayon o kaya yung nakikinig sa radyo, gusto ko lang pong ikwento yung huling karanasan ko na nangyari last week lang ito, pero hindi natuloy yung intensyon ko. Ayokong banggitin ang pangalan ng hotel kasi makakasira naman sa pangalan nila. Basta matagal na kasi akong hindi bumabalik ng Bicol, pero nautusan ako ng aking boss na
silip-silipin yung mga tao namin sa Bicol. Kaya yung isang hindi naman masasabing lumang hotel, pero alam ko kung ano yun nung unang panahon na bata pa ako. Hindi hotel noon yun. Ngayon hotel na. Ikinuha nila ako ng room doon at nagtaka nga ako bakit mag-isa lang ako pero dalawa yung banyo. Yung kung tutuusin, pag pumasok ka talaga, medyo mabigat yung pakiramdam ko kagad nung pumasok ako eh. Parang hindi kagad okay yung salubong sa room. Malaki yung sala, may banyo, malaki yung kwarto, malaki rin yung banyo sa loob ng kwarto. Ang una ko naisip, laki naman ng room. Parang sinabi ko pa, sayang naman ang pera na ibinayad. Mag-isa lang naman ako. Hindi ko alam kung ba't naisipan ko na gamitin ko kaya yung banyo sa sala kahit meron naman akong banyo sa kwarto. Ginamit ko. Noong nasa loob ako ng banyo, may kumatok sa pinto. Siyempre magugulat ka kasi ikaw lang ang may hawak ng susi. Di ba, bago kaya makatok sa pinto ng banyo mo, dapat katok muna dun sa pintuan ng kwarto. Dahil sa amin sa paranormal, hindi naman kami nervyoso. Noong may kumatok, ang ginawa ko, binilisan ko yung pagsipilyo, tapos jumingle ako, plinas ko, tapos binuksan ko yung pinto. Wala namang tao. Lumakad ako papunta sana sa sala para malaman ko kung baka may attendant na nakapasok na may sariling duplicate key. Hindi pa ako nakakarating doon sa sopa. May umiyak galing sa banyong pinanggalingan ko at ganito yung narinig kong iyak. Hindi ako sigurado ako noon na talagang sigurado ako dahil ano pa lang yun eh, mga alas 8. Hindi pa ako antok noon at saka galing kami sa activity. Ganito yung iyak. Siyempre kahit paano kinalabutan din ako dahil alam ko mag-isa lang ako. Sinilip ko yung sala, walang tao. Sinilip ko yung kwarto ko, walang tao. Sinilip ko yung banyo ng kwarto ko, walang tao. Binalikan ko yung banyo sa sala kung saan may umiyak. Sinilip ko, walang tao. O walang sino man. Naglakad ulit ako. Nung papalayo na naman ako doon, mas malalim na yung iyak. Parang ganito na narinig ko. Parang ganun. Nag-isip na ako. May nagpaparamdam. Naupo ako sa sala. Sinabi ko sa kanya, okay, kung may kailangan po kayo, nakahanda ako na humarap sa inyo. Kung sino man po kayo, magbigay na kayo ng senyales at makikipag-ugnayan ako. Nung sinabi ko yun, mabigat na yung pakiramdam ko. Hindi natakot eh. Parang haharapin ko ba ito pagka ang bigat ng problemang dala nito? Wala naman si Adam. Wala si Dea. Pag wala yung dalawang ito, helpless ako eh. At saka wala rin akong aparato. Hindi naman ghost hunting ang habol ko noon. So paano kayo mag-uugnayan? Walang nangyari. Ang ginawa ko pa nga, pumunta pa ako dun sa pinakapinto ng kwarto. Di ba pagka yung pinto ng kwarto, sinilip mo yung butas na parang magnifying glass, makikita mo kung may tao sa labas, di ba? Sinilip ko pa. Wala talaga eh. So ang pakiramdam ko, mag-istan lang talaga ako. Hindi na rin siya nagparamdam. Pumunta ako ng kwarto at nahiga ako.
Pero siyempre, naglalaro na rin sa guni-guni ko na mag-isa lang ako, ang laki ng kwarto. Tinext ko yung dalawang kasama ko na gusto niyo bang silipin yung, siguro aminin ko baka may konting nervous din ako. Gusto niyo bang silipin yung room kasi malaki at saka dalawa banyo, baka may gustong maligo sa inyo dun sa bathtub. May bathtub eh. Tamad na rin siguro yung ibang kasama ko. Hindi rin sila nagka-interest. Nagdesisyon ako magbukas ng television para manood ng basketball. Nung binuksan ko yung TV, nag-iba yung aura. Talagang totally gumaan yung pakiramdam ko. Parang nanahimik lahat yung negative vibes. So, natulog na ako. Paggising ko ng umaga, nag-a-analyze ako. Kasi si Adam, sinasabi niya, pag may narinig ka, balikan mo, hanapin mo. Wala akong makitang source ng ganung klaseng sound sa banyong yon. Tiningnan ko naman kung tunog yun ng di ba ang mga toilet natin merong water reservoir? Sinubukan ko naman kung ano yung tunog. Hindi naman talaga tumutunog na iyak ng tao eh. At saka, nung nag-flash ako, bago ako nakalabas, natapos na yung pagpa-flash ko, iba naman ang tunog ng flash eh. At saka, nung naulit, wala nang tao sa loob, naulit pa ulit. So, hindi ko pa ito nakukwento kay Adam. Wala ang panahon mag-usap kami. So, kinaumagahan, mga alas 8. Alas 8 ba yun? Nung kumain na tayo. Kumain na kami. Nung kumakain kami, kinuwento ko sa kanila na sana pinuntahan niyo ako kagabi kasi naramdaman ko ganito ang nangyari, ganito. Pero hindi ko kayo tinatakot. Nag-iisip pa rin ako ng scientific explanation. Kasi ganun kami sa paranormal eh. Alisin mo lahat ng normal at pag meron pa rin, may paranormal. In short, pagkatapos ko magkwento, bumalik ako sa kwarto ko para kunin na yung kasi overnight lang naman yung stay eh. Para kunin na yung mga gamit ko, maleta, ganyan. Pagpasok ko sa kwarto ko na narinig ulit. Ganon din yung iyak. Nanggagaling sa loob noong pinaka-cabinet na lagayan ng damit. Ang ginawa ko nung narinig ko yung the third time na narinig ko na eh. Binuksan ko kagad yung kung saan siya nanggagaling na iyak. Binuksan ko na kagad para magkita na kami kung gusto niya. Pagbukas ko, wala. Ang nakita ko lang doon, yung plancha na nakatingala. Kasi di ba pag ang plancha naman sa hotel, hindi mo nagagamit, nakatali yung parang wire na nakatingala. Yun lang ang nakita ko doon. Sinarado ko, umalis na ako. Ang unang tanong ko doon sa reception nung sinusoli ko yung susi, Ma'am, meron po akong naramdaman kagabi at may naramdaman na naman ulit ako ngayon. Gusto kong malaman sa inyo kung meron na bang ibang customer na nagsabing may ganon ding pakiramdam o karanasan sa room na ito. Ayaw kong banggitin sa inyo yung room kasi baka mamaya may gumamit na mag-cause ng panic. Ang sabi niya, Sir, may naramdaman ba kayo? Talaga. Sabi ko, kagabi 2 beses umiyak, ngayon 1. Tapos ngumiti siya. Sabi ko, meron ka bang alam na ayaw mong sabihin sa akin? Hindi na siya nagpaliwanag. Ang sinabi niya lang, yung alam ko na, dati po kasing ang lugar na ito, sabi niya. Okay. Nung nasa sasakyan na kami, tinanong ko yung coordinator ko. Sabi ko, bakit niyo ako binigyan ng napakalaking room? Sayang naman, 2 pa banyo, isa lang naman ako. Ang sabi,
hindi raw binibigay na mahal yung nag-iisang room na yun. At pag nagigipit daw yung hotel na yun na kulang ang room ng customer, lagi raw available ang room na yun. At nakapagtataka nga kung bakit ang mura ng bayad. So, iniisip ko rin, baka alam ng mga tao doon sa hotel na iniiwasan ng tao yung room na yun. Kaya siguro, mura lang na ini-offer. At bakit siya ang huling-huling nagagamit o naipagagamit. Hanggang doon lang muna ako. Ayoko mag-conclude kasi unless kung babalik kami doon ni Adam at magsisimula kami maghanap ng sagot sa naranasan ko. Pero ngayon, yun lang muna ang gusto kong ibahagi sa inyo na kwento. Kaugnay sa pinag-uusapan natin kababalaghan na ayaw namin basta paniwalaan dahil tayo ay science of paranormal. Iba talaga ang kababalaghan sa mata ng siyensya. Ganito, no? Lagi ko nang nababanggit ito pero balikan lang natin dahil may naranasan naman ako. Ang kababalaghan sa mata ng siyensya, ano ba ang higit na kasindak-sindak? Ang manatili tayong walang alam at palaging gagapangan ng takot o matuto tayo sa ating mga pag-uusap. Nabanggit na namin dito ng paulit-ulit na kasing tanda na ng tao ang paniniwala sa okultismo. Sa mga sinaunang ninuno natin, ang pinaniniwala ang puwersa ng kalikasan ng nagluluwa ng mga nakatatakot na maligno, engkanto at iba pang masamang spiritu. Dahil tumanda ang sibilisasyon, nabago ang paniniwala. Dumating ang mga pare, mga leader ng iba't ibang simbahan at pinuno ng mga relihiyon. Kasabay ng pagdating nila, nagsulputan din ang tinatawag na medicine man. Sa atin, sa Pilipinas, ang tawag dyan ay albularyo. Mga nagsasagawa ng mga seremonyas na pinaniniwala ang nagtataglay ng mga magic at nagagawa na makipag-usap sa mga Diyos sa oras ng mga panggagamot, mga ganong mga sinasabi. Ang mga paniniwalang ganito ay namamayani sapagkat ang lakas ng pangangatuwiran ng mga sinaunang tao ay hindi pa lubos na nabibigyan ng pagkakataon ng panahong yon. Naging sunod-sunuran sila sa kung ano lang ang sinasabi ng nagpapakilalang may mahika sa panggagamot. The power of thinking and the power of judgment ng tao, the power of expression, hindi pa nailalabas noon. Ito ang naipamanang lumang paniniwala, dala ng kultura ng bawat tao. Ito ang mitya ng kanilang paniniwala sa kababalaghan. Ito ang myth o mitong gigibain natin na ginigiba pa rin natin sa pamamagitan ng pagsuri sa resulta ng maraming eksperimento. Kaya nga po gusto kong eksperimentohin yung pagpaparamdam, kung totoo mang pagpaparamdam sa akin sa isang hotel sa Bicol, kasi babasagin natin yung myth na pag may nakaramdaman ka, kababalaghan na kagad. Dapat malaman na may kaugnayan pa rin ang superstitious occultism noon at ang sophisticated occultism ngayon. Nababago lang naman yung mga terminology, no? Ang kababalagan ngayon ay tinatawag na metaphysics at parapsychology. Ang sinasabi ng mga sinaunang witchcraft na nakikita nila ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap ay mayroong modernong katugma. Ang tawag natin ngayon, clairvoyance. Ang mga talisman na may agimat daw noon at sinusuot upang labanan ang puwersa ng kalikasan ay maihahalin tulad na ngayon sa tinatawag na telekinetic phenomena na pwede rin mauwi sa psychokinetic phenomena. Ang mga propesya noong araw ay tinatawag na precognition ngayon. Ang pagbabalik sa nakaraan noong araw ay post-recognition na ngayon. Ang mga manghuhula noon na nakakakita ng mangyayari sa hindi malayong hinaharap ay tinatawag na ngayon sa science bilang paranormal cognition.
Ang mga sinuunang witchcraft na nagsasabing may abilidad silang makabasa ng isip ng tao o maka-impluensya sa ginagawa ng ibang tao, tinatawag na natin ngayon sa modern science na telepathy. Ang levitation, materialization, spirit communications, ectoplasm, faith healing, poltergeist ay mga bagay na bagamat kinatatakutan, nakabibighani pa rin sapagkat ito ay madalas na sinasambit ng mga nagpapakitang may nalalaman daw sila sa ganitong uri ng kababalaghan. Paraan nila ito upang mapaniwala ang lahat na mayroong mundo ng supernatural na siya namang kinahumalingan natin. Ngunit ang malinis na hangarin ng mga physical researchers para sa pag-aaral sa parapsychology ay mahalaga para malaman natin ang iba pang katotohanan sa likod ng mga kababalaghan. Mayroong mga resulta bilang ebidensya sa kanilang pag-aaral. Ngunit dahil sangkot sa usapin natin ang paranormal, hindi laging tinatanggap ang bunga ng kanilang mga pag-aaral. Naging maingat sa pangangalap ng ebidensya ang physical researchers na hindi nagpapahayag ng anumang bunga ng kanilang eksperimento nang dahil lamang sa kanilang sariling paniniwala o nang dahil lamang magiging pabor sa kanila ang kanilang sasabihin. Kaya po sinasabi ko, hindi ko pa sinasabing multo ang narinig ko noong 3 beses na may nagparamdam o may naramdaman ako. Hindi naman namin sinasabi na walang multo dahil tiyak na mayroong multo, no? Dahil may mga kaluluwang tao kaya may kaluluwang gumagala. Sa mahigit 2 taong ng pag-ghost hunting namin ni Derek Cacho, nung tayo pa ay nasa Radyo 5, at meron pa tayong kasindak-sindak doon, marami naman kami nakunan na picture, nakita, narinig, naramdaman, na patunay na may paranormal na nagaganap. Pero lahat ba ng nakikita, naririnig, naaamoy o nararamdaman natin ay likha ng multo? Ang sagot ng guro natin sa Adam Reyes ay hindi. Hindi lahat ng nararanasan nating kababalaghan ay likha ng mga multo o isang bagay na paranormal. Kaya magsisilbing gabay ang paksang ganito para matiyak natin kung ang kababalaghan ba na nararanasan ay tunay o likha lamang ng ating guni-guni. Meron kasing tinatawag na hysteria at malaki ang kaugnayan nito sa guni-guni natin. Hindi ito hysteria ng isang taong nag-iiskandalo. Ito ay hysteria na nasa loob ng ating kamalayan at madalas na hindi namamalayan ng tao na kararanas na pala nito. Maraming uri ng hysteria. Kapag nagaganap na ito sa isang tao ay napagkakamalang siya ay sinasaniban ng masamang espiritu o kaya siya mismo ay nakakakita ng kababalaghan. Dahil may iba pang nag-aambag sa kamalayan niya para lalong lumikot ang kanyang guni-guni. Yung tinatawag ng physical researcher na increased suggestibility, yung pakikialam ng iba. No, yung albularyo, sa halip na sabihin, huwag ka magpanik, wala naman yan eh. Ang ginagawa ng albularyo, tama, may demonyo ang iyong katawan, palalayasin ko yan. Ayan, naiisip ngayon ng taong may hysteria, may demonyo nga sa kanya. Yun ang increased suggestibility. Diba? Kaya yung iba, lumalakas ang pakiramdam nila dahil sinasabi, ang lakas ng demonyo, 7 demonyo. Nagkakaroon ngayon ng hysteria, lumalakas yung katawan ng tao, pero sinasuggest lang talaga yon nung sitwasyon. Gumagana kasi doon ang tinatawag na temporary loss of person's identity. Bigla niya lang inaakala na kung sino siya, tapos nagkakaroon ng local analgesia na ang taong inaakala may sapi ay in denial lang naman sa totoong nangyayari. Kaya nagkakaroon ng altercation of personality. Ano kaya ang maririnig niya? Ano kaya ang mararamdaman niya? Nasasabi na yon sa suggestibility ng mga nagpapakilalang albularyo o mga doktor na mga pari na nag-e-exorcist daw. Pag ginawakan mo, parang lumalakas siya at naitatapon niya yung mahawak sa kanya, no? At meron pang tinatawag na kaso ng anesthesia na kabaliktaran na nangyayari sa pasyente. Wala siyang anumang nararamdaman sa pagkakataong sinasaktan siya ng albularyo. Ang sasabihin ng albularyo, talagang malakas ang demonyo. Natitiis niya yung pananakit ko. Hindi niya alam, medical condition na pala yun. At ito, binabanggit namin sa inyo, di ba, no? Sabi sa science, pain is not pain unless it enters consciousness. Pag hindi pumapasok sa consciousness yung pain, hindi nararamdaman ng tao. Ganon ang nangyayari sa mga sinasabing may sapi. Pinapalo mo na, hindi naman pumapasok sa consciousness niya na pinapalo siya. So wala siyang nararamdaman sakit.
Sa kaso ng mga inaakalang sinasaniban, habang nagtatalo ang conscious at subconscious mind, talagang lumilikot ang guni-guni. Kaya ang ibang nasasaniban, sinasabing, naku, nandyan si Satanas sa loob ng katawan niya, yung halimaw na yan, no? At doon nga, meron ding mga nangyaring automatic writing, no? Yung tinatawag na automatic writing, nakakasulat sila ng kung ano-anong bagay na hindi nila alam, no? Nakakapagsalita sila ng hindi nila alam kung ano-anong lingwahe, involuntary speaking. Ang mga nakararanas nito ay yung tinatawag na audio at visual hallucination. Ay sinasabi ng mga eksperto na nagaganap ang ganitong hysteria sa mga bata o mga tao hindi sapat ang kaalaman, kaya mahina ang personalidad at nararanasan nila ang trance state na inakalang sila nasasaniban. Ayun, trance state na pala yun. Kaya ang gamot sa ganito, dapat malinis ang hangarin ng lahat ng taong nakapaligid sa pasyente. Sa halip na magpatuloy ang hysteria, sabihin sa kanya na wala yan, relax ka lang, hindi totoong may demonyo, hindi totoong may sanib ka, walang mga sapi-sapi dyan, easy ka lang. Pag sinabi mo ang totoo, nagagamot ang hysteria. Yan, ganun ang nangyayari dyan. Kaya wag tayong basta maniniwala sa kung ano man yung mga sinasabi ng mga tao, lalo na pag mayroong sakit. Siyempre, doktor muna ang ulo nating puntahan. Nakakatakot kasi. Ang hypnosis ay ang paraan naman para mapigil ang pagwawala ng taong sinasabing nawawala sa sarili. Ang hypnosis ay pwedeng makahawa sa maraming tao para isipin na sila ay sinasaniban kung gagamitin ito sa mali, no? Ito ang madalas na napapanood natin sa television, di ba? Yung sabay-sabay na napuposes ng evil spirit daw. Hindi naman totoo yun eh. Malaki ang kaugnayan din kasi daw ng mga barkadahan o ng mga banding ng mga estudyante sa mass delusions o mass hallucinations. Kaya pagka may mga ganito, parang nangyayari din yung mga hypnosis na ganyan, ano? Sabay-sabay na lang nasasabing mayroong masamang espiritu sa kanilang school. Wala naman pala. Nagpapanik naman yung media, sinasakyan sila. Tatawag pa ng nagpapanggap ng mga eksperto, sasabihin, may mga duwende, pinaglalaro ng bata. Lalong nasisira ang sitwasyon. So, wag po tayong magpapanik at tandaan natin na ang anumang nangyayari sa isang tao, nasa loob ng isip at puso niya ang ugat ng lahat ng yan. Hysteria ang ugat at walang sanib at walang sapi. At ang kababalaghan ay hindi basta nahuhusgahan sa kung ano lang ang agad-agad nating nakikita. Yan. Ibibigay muna ni Res ngayon ang horoscope sa linggong ito. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 20. Huwag ubusin ang pera sa entertainment. Hindi malinaw ang mensaheng ipaparating sa iba. Iwasan muna ang mga bagay na nagpapasakit ng ulo at mag-focus na lang sa mga goals sa buhay. Huwag hayaang manipulahin ng kamag-anak ang dapat maramdaman. Taurus, April 21 hanggang May 21. Hindi sa lahat ng oras ay dapat tumulong. Hayaan silang kumilos para sa sarili nila. Magplano para sa ikasisiya ng pamilya. Huwag ubusin ng pera sa entertainment. May hirapang asikasuhin ng mga bata. Gumawa ng magandang bagay sa mga kaibigan at kamag-anak. Gemini, May 22 hanggang June 21. Kausapin ang taong pinagkakatiwalaan. Maging alerto pagdating sa mga taong manloloko. Huwag magpadaig sa mga kamag-anak. Hindi madaling matatanggap ng mga bata ang pagbabago. Cancer, June 22 hanggang July 22. Tulungan ng mga nakakatanda sa mga dokumento. Alamin muna kung kaya ng bulsa bago gumasta para sa entertainment o hobbies. Gagasta ng malaki sa mga organisasyon. Sisikat dahil sa ipinapakitang karisma. Leo, July 23 hanggang August 22. Seryoso na ang papasuking relasyon. Huwag mo nang isipin ang financial problem. Tapusin agad ang transaksyon o trabaho. Tignang mabuti ang proyekto kung hindi lang ikaw ang gumagawa nito. Virgo, August 23 hanggang September 23. Maganda ang kalalabasan ng trabaho. Maraming unique ideas na may iisip.
Mamumulat sa malalamang sekretong impormasyon. Huwag ipilit ang opinyon sa iba. Libra. September 24 hanggang October 23. Kamustahin ang mga kamag-anak para makakalimutan ang nararamdaman na tensyon. Huwag munang sumama sa kapartner kung ayaw mo naman sa pupuntahan. Sabihin ang opinyon at makipagdebate. Scorpio. October 24 hanggang November 22. Suswertihin pagdating sa salapi. Hindi magtatagal ang bigla ang romantic encounters. Hindi makukuha ang reaksyon na nais ng kapareha ngayong linggo. Maaaring mag-overact pagdating sa relasyon. Sagittarius. November 23 hanggang December 21. Tapusin mo na ang gawain bago asikasuhin ng iba. Magkaroon ng safety checks bago umalis ng bahay. May isipan na mag-travel. Mabilis na maayos ang problema sa legal matters. Oras na para sa professional changes. Capricorn. December 22 hanggang January 20. Makakahanap ng ekstrang pagkakakitaan. May katrabahong nais kang siraan sa boss o superiors. Siguraduhin na single ang taong matitipuhan. Magiging problema sa kapareha ang hindi pagtupad sa mga pangako. Aquarius. January 21 hanggang February 19. May mamumuong romansa sa taong galing sa ibang kultura. Iwasang makapang-asar ng iba. Maglaan ng oras para sa sarili para maiwasan ang gulo sa mga kapamilya. Iwasan na ang masamang bisyo. Pisces. February 20 hanggang March 20. Iwasang maging emosyonal sa mga tao sa paligid. Huwag akuin ang trabahong hindi naman kayang panagutan. Magiging emosyonal sa kapareha. Maghanap ng hobbies na makakapagpaalis ng nararamdamang anxiety. Sa nais pong sundan ng aming horoscope, i-upload yan ni Red Chical mamaya lamang sa aming Facebook page. At batiin mo naman yung mga nakikinig ngayon sa atin at I'm sure na kanina pala tayo hinihintay. Sino-sino ba sila? Ito, si Very Sikat. Patapik naman po kung sino si Dajjal na kilala ng mga Muslim na false messiah. Kung may kaugnayan po yun sa pag-iral din ng 666 the Beast of Apocalypse, Son of Perdition. Sino daw yan? Si Dahal. Sige nga, ay markahan mo yan. Si Raquel Mendoza naman, ano daw ang istasyon natin? Sa ano po tayo sa Radyo Pilipinas 1738 kHz sa AM. Ito naman si Kathleen Docs. Magandang gabi po. Patalakay naman po ang religion na Hinduism at kung bakit wala itong founder. Tanong ko po kung totoo po ba ang karma at reincarnation. Sige, ano yun natin yan? Babalikan natin lahat yan kasi talaga namang tinalaki na natin yan eh. Sino pa? Si Michael Listana. Sana makabalik na kayo sa 92.3 FM. Karamihan kasi sa amin walang AM sa smartphone. Maghintay na lang po tayo ng konting panahon pa. Baka hanap na kami ng ibang istasyon na FM. Ito naman si Julius Pocong Lentorio. Magandang gabi po, Sir Bench, at sa mga bumubuo ng inyong programa. Madadagdagan na naman ang aking kaalaman. Naka-loudspeaker po ako, nakikinig sa mga katropa ko dito na tumatambay. Salamat, Julius. And si Aaron Pama, nakakamiss makinig sa 92.3. Sana bumalik na. Patiin natin sila Ryan Bersamina, ha? Saka Ayan, si Kevin Gonzalez, naka-tune in. Si Kevin Hagonoy, hello kasintak-sintak, magandang gabi. Hi. Si Kenneth Panega Paisan, patapik naman po yung tungkol sa Raelian. Saan? Raelian. Ayan, si Van Ochia, saludo daw siya. Si Jetro Ormido, tune in sa kasindak-sindak. Yung Raelian kasi natalakay na natin to eh. Si Limar Osolov, ano ang incubus? Sino yan? Si Rainian?
Sino siya? Limar. Si Limar ang Ay, nagtatanong. ano daw ang incubus. Okay, Si babalikan Albert natin yan. Gonzales Tumandaw. Ay, good evening, Sir Benji. Good evening din. Si Aldrin Ludovic daw pabati. Pwede Hi, daw ba Aldrin. itopic yung tungkol kay Dr. Asakov? Nadiscover niya raw yung hell. Naghukay po siya ng sobrang lalim sa lupa hanggang sa madiscover po niya yung temperature na sobrang init. Sino siya? Si Dr. Asakov. Asakov. A-Z-Z-A. Tapos si Irene Fair Capiaco, pabati daw. Sa Liwayway, Malabon. Si Hala. Belle, si Kim, J, Belle at Snowy. Hello sa inyong lahat. Ito si Myra Deinla. Na-miss ko ang kasindak-sindak. Nag-iba na raw pala tayo ng araw at oras. Pero ngayon, alam niya na nakikinig na daw siya ulit. Thank you. Salamat po. Si RJ Tabaro, hi daw po. Hi din, RJ. At sa Tabaro family, salamat sa pakikinig. Si MJB Kumpyo, good PM daw. Good evening din sa inyo, MJ, sa lahat ng katropa mo dyan na nakikinig. And Naku, mauubusan si na Napoleon pala. Agra. Hi, Si na. Albert Gonzales, patapik daw yung flat earth. Si Or Agartha or hollow earth. Paulit-ulit na tayo dyan, ano? Ito si Veronica, si Veronica Bartolome, grabe, buti na abutan namin. Hirap pa hanapin. Pinababalik daw tayo sa FM. Pinababalik tayo sa FM. Mhm. Wala, pagkatapos po ng aming mga tungkulin sa ating pamahalaan, maghahanap po tayo ng FM station. Okay, mag-alala. Pero ngayon po, hindi kami pwede magtrabaho sa iba. Kailangan namin maglingkod muna sa bayan. Ay, wala na tayong oras. Ay, so sayang. Ang ganda pa naman ng ating talakayan. Pero di bale, meron pa naman tayong susunod na linggo. Maraming salamat sa Director General nating kaibigan si Bonga Portadera ng Philippine Broadcasting Service at sa kanyang Deputy Director General na si Carlo Villo. Salamat kay Sir Alanige ng Station Manager ng Radyo Pilipinas 1 at kay Ed Cetera, ang Station Manager ng Radyo Pilipinas 2. Ang technical staff natin, sina Ma'am Susan Ison, Sir Orly Lopez, si Marvin Talidanya, John Bagdanganan. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasindakter sa patuloy na pagtangkilik sa amin. Sa ngalan ng kasama kong si Derek Cacho, kasama ko rin si Resical de Guzman, si Benji Felipe po, nagsasabing magdasal tayo. Patuloy tayong pagpapalaya ng may kapal hanggang sa susunod na kasindak-sindak na linggong muli sa Radyo Pilipinas.